Ikinagulat ng mga taga-subaybay ni Chris Aquino ang biglaan niyang pagkahayag ng tunay na dahilan sa likod ng pakikipaghiwalay niya sa dati niyang nobyo na si Batangas Vice Governor Mark Leviste. Noong una ay sinabi ni Chris na ang dahilan ng breakup nila ay bukod sa mahirap para sa tulad niyang may iniindang komplikadong mga sakit ang isang long-distance relationship, ay mas makabubuting ituon na lang ni Mark ang kanyang panahon sa paglilingkod sa kanyang mga constituents na siyang nagluklok sa kanya sa pwesto, sa halip na magpabalik-balik ito sa Amerika para umalalay sa pag-aalaga sa kanya. Ngunit nitong July 17 ay naglabas ng mga bagong pahayag si Chris at isiniwalat ang buong katotohanan sa likod ng kanilang hiwalayan. Bagaman totoo umano na mahirap para sa kanyang isang long-distance relationship, pero nakita niya rin ang marami pang pangarap ni Mark at obligasyon sa mga nasasakupan nito bilang bise-gobernador. Ang kinalulungkot ni Chris ay ang kasalukuyan niyang pakikipaglaban para mabuhay para sa dalawang anak na siya lang ang inaasahan. Tanggap umano ni Chris ang katotohanan na si Mark Leviste ay mayroon pang buhay bukod sa pagtulong nito sa pag-aalaga sa kanya. Pero aminado si Chris na nasasaktan tuwing makikita ang masasayang post ni Mark na nag-e-enjoy sa buhay habang siya naman ay nakaratay at dumaranas ng hirap sa Amerika. Gayunpaman, kung ipagpapatuloy umano nila ang kanilang relasyon, ay ganun pa rin ang mangyayari. Mapipikon at magtatampo pa rin umano si Chris sa tuwing makikita niya ang masasayang post ni Mark. Dahil parang hindi umano nito naiisip ang mga hirap na pinagdaraanan niya sa kanyang mga sakit. Iyon daw ang matinding dahilan ni Chris kung bakit minabuti niyang sa kanya na manggaling ang paghihiwalay nila. Bukod pa rito, napansin din umano niyang hindi pa ready si Mark Leviste sa responsibilidad ng seryosong relasyon sa babaeng tulad niya na tanggap ang katotohanan na hiram lamang ang buhay. Sa huli ay iginiit ni Chris na pareho lamang sila ni Mark na may karapatan mabuhay sa pinakapayapa ang mga puso nila at paninindigan din umano niya ang pangako sa dating nobyo na hinding-hindi ito makakabasa o makakarinig ng anumang negatibong bagay tungkol sa kanya. Dahil hindi naman umano sila magkaaway, sadyang hindi lang talaga sila para sa isa't isa. Narito ang salaysay ni Miss Chris Aquino. I gave you a cleansed version of why I ended my relationship with Mark. I didn't lie when I said a long-distance relationship is difficult. But I saw he has many dreams left to fulfill and many obligations to the people who gave him their vote. Sadly, I'm in the battle of my life precisely because I'm doing all I can to save my life because my two sons still need me. I'm realistic enough that Mark has a life beyond trying to help take care of me. I apologize for seeming selfish, but why will I add stress in my life when I see his posts enjoying himself when I am suffering 8,000 miles away? If we had tried to stay together as a couple, the ending would still be the same. Tao rin ako na mapipikon at magtatampo dahil mararamdaman kong hindi ba niya naisip ang hirap na pinagdadaanan ko? Kaya minabuti ko ng sakin ng manggaling kasi nakita at naramdaman kong hindi siya handa sa responsibilidad ng seryosong relasyon kasama ang isang babae na tinatanggap ang realidad na yung buhay niya ngayon ay pinahiram na oras lamang ng Diyos. Pareho kaming may karapatan na mabuhay sa paraan na pinakapayapa ang mga puso namin. I'm keeping my word that he will never read nor hear me saying anything negative about him because what for? We're not enemies, we just weren't meant for each other. Sa madaling salita, nasasaktan si Chris sa tuwing makikita ang masayang buhay ni Mark Leviste sa labas ng kanilang relasyon, habang siya ay nagdurusa sa pakikipaglaban sa kanyang mga sakit. At para maiwasan ang ganoong sama ng loob na nakakadagdag ng stress sa kanya, ay nagdesisyon siyang makipaghiwalay na lang sa bise-gobernador.